Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:28 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa desisyon ng Korte Suprema na baliwala. Opo, yung desisyon nila na kailangan daw ay si Sara Duterte ay bigyang pagkakataon marinig o malaman yung isinasampa na kaso sa kanya. Dahil napansin daw nila ay parang minadali yung unang impeachment complaint po at sinabi nila na dapat bigyan din pagkakataon si Sara Duterte na sagutin dyan sa lower house. Yan po ang desisyon nila. Pin-decision po yan ni Marvick Leonen. Pero hindi naman niya maipaliwanag. Hindi ba? Kaya nga ako, duda na ako dyan na binayaran lang yan Ayaw niyang ipaliwanag. Bakit hindi niya ipaliwanag sa publiko? Bakit ganun ang isinulat niya? Hindi ba? Ipaliwanag niya point by point. Hindi ba? Ang nagpapaliwanag na lang ay yung spokesman ng Supreme Court. Kaya nga ako, hindi niya kayang, mas malamang, sinasabi ko po dito, mas malamang binayaran lang sila. Kaya ganyan. Hindi nila kayang ipaliwanag. Ngayon, ay dahil sa ito si Sara ngayon, at sinabi pa pala ng impeachment ng Korte Suprema noon, hindi bali after 1 year, pwede naman kayong mag-file. Sabi nila hindi ba? Pwede daw i-file. Ngayon, pagkatapos ng 1 taon, lumipas ang 1 taon, nag-file ulit. Hindi ba? Ngayon, pinapaharap na si Sara para itaguyod, hindi ba? O sumunod doon sa utos ng Supreme Court na kailangan marinig ni Sara yung kaso niya. Iparinig sa kanya. Ay ayaw namang mag-attend. Hindi ba? Kailangan masagot ni Sara kung ano man yung kaso sa kanya. Ay ayaw namang mag-attend. Ayaw sumagot. Hindi ba? Kaya ang nasasabi ko ay nabaliwala yung desisyon ng Korte Suprema. Walang kwenta, hindi ba? Ay sa bagay, ay binayaran lang naman yan, hindi ba? Simple, kung ano yung bayad, yun lang ang gagawin nila, hindi ba? Kay si Huda, tama yan, umali, ay bahala na sila, hindi ba? Pero mali po yan kasi nga, nakasaad po dun sa konstitusyon natin na ginawa po yan ng 1987, ginawa po yan, at malamang may pinagbasihan yan yung mga gobyerno na halos 1,000 taon na sila. Opo. Mga hindi naman 1,000 taon kasi ang gobyerno hindi naman tumatagal ng 1,000 taon Pero may history na sila. Opo, may pinagbasihan na sila. Kaya ang isinulat ng 1987 constitutionalist ay is the sole authority, hindi ba, ng Kongreso at ng Senado cases of impeachment. Yung pang sinulat nila ay bakit nakialam ang Korte Suprema? Lumagpas nga ang tawag ni Dilima overreach, hindi ba? Sa akin naman ang tawag ko diyan overacting. Hindi ba? Pero pwede po yan kasi ang tao gusto kapangyarihan Ang tao po ay gusto lahat ng kapangyarihan nasa kanya na. Yan po ang totoong tao kasi nahulog sa kasamaan po ang tao Opo, kaya ganyan. Kaya nung sinabi ni Sara Duterte na, ay, tignan nyo nga ito, parang na ito ayun na nga, ang dinesisyonan nila ay unconstitutional.
Hindi ba? Na samantalang wala yan sa power nila. Pero hayaan na natin. Ay, kuwan lang po yan eh. Desisyon ng tao yan eh. O batas ng tao yan eh. Ang desisyon po ng korte ay nagiging batas po yan. Kung may 5 na pinagkukuhanan ng batas, yan atang pinakamahina. Opo, yung korte o yung desisyon ng mga korte o ng Korte Suprema. Bakit? Ay nag-flip-flip po yan eh. Kaya mahina yan. Yan ang pinakamahina. Hindi ko lang sigurado kung pangalawa sa pinakamahina o yan ang pinakamahina. Kasi nga, hahanapan pa yan ng yung in practice, kung walang question, pag na-i-practice na, ay tuloy-tuloy na yan, magiging totoong batas na yan o batayan na. Ay pero nga sa desisyon nila kini-question na nga Bakit nyo pakialaman ang trabaho ng Kongreso, di ba? Yun ang sabi ng mga tao. Kaya hindi nila maipaliwanag. Pero nga ngayon ay ito sa tingin ng iba, hindi nasagip si Sarah. Gusto nilang isagip o binayaran sila para isagip si Sarah, pero hindi po Kasi ang batas po ng Diyos, final na po yan Kung nagnakaw ka, mananagot ka. Kung pumatay ka ng mga tao, mananagot ka. Kahit anong batas pa ang gawin ng tao, pananagutan mo yan. Ganun po ang napag-aralan ko sa Biblia. Maaring yung iba lumulusot at napapatay, pero mayroon pang isa yung judgment of God. Ayan po Kaya hindi rin lulusot O kaya yung nakinabang naman, yung halimbawa, nagnakaw yung tao, ay ibinigay niya sa mga pamilya niya, hindi ba? At napatay siya. Tinugis siya, napatay siya, pero naibigay niya muna sa pamilya niya. Yung pamilya naman niya ang nagsasuffer. Ganun po yan nagsasuffer po. Kaya nga, patas po ang Panginoon patas. Opo. Very fair, hindi ba? Ang Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, kailangan bigyan si Sarah ng pagkakataon marinig at bigyan din siya ng pagkakataon na masagot. Remember sa lower house lang yan. Sa lower house lang yan At huwag madaliin. Ayan ngayon. Sige, ipatupad natin yan, hindi ba? Ipatupad natin yan. Ay bakit ngayon, may balita po ngayon para sabihin ko po na up to date po ako Ngayong umaga, balitang-balita ngayon na si Torion at saka yung iba pang mga kasamahan niya, 3 ata sila, nag-file ng petition sa Supreme Court na temporary restraining order dyan sa impeachment. Ayan po hindi ba? Kaya up to date po ako. Kaya lang hindi ko i-discuss ngayon yan. Bukas ko i-discuss yan. Ito lang muna. Pero yan ang mainit ngayon na balita. At sinasabi ng mga tao ay dapat imbestigahan na yung korupsyon dyan sa Supreme Court. Kung ganyan ang nangyayari. Hindi ba? Imbestigahan na rin sila. Kasi nga, baka mas malaki ang korupsyon dyan Hindi ba? Sa Supreme Court. Yun ang sinasabi ni Bagong Lipunan. Hindi ba? Doon ko narinig yan. Doon kay Bagong Lipunan. Ang tanong niya, gusto nyo bang imbestigahan na ang korupsyon sa Supreme Court? 97% Gusto naniniwala. Naniniwala ba kayo na may korupsyon sa Supreme Court? 97% po naniniwala. 3% lang ang hindi. Ayan po, hindi ba? Ayan po ang balita ngayon. Pero nga ay ito kagabi, tinapos ko na ito ang desisyon ng Korte Suprema na baliwala. Kasi nga hindi naman sila makatulong diyan kay Sarah Mas madidiin pa yan kasi ang nakikita ng mga tao ngayon ay
kwan pa, yung nagiging guilty na talaga si Sarah. Kasi nga ganyan ayaw niyang humarap Talagang ayaw niyang harapin. Opo. Pero ang tawag ko dyan, pero i-discuss ko po sa ibang araw, although na i-discuss ko na ito, pahapyaw lang, ang tawag ko dyan kay Sarah, rebelde. Rebelde sa batas. Yan po ang tawag ng Diyos doon sa mga grupo nila Lucifer, yung nagrebelde sila sa palatuntunan ng Diyos, ay ito naman ay sa batas ng Diyos, o sa alituntunin ng Diyos, o sa prescription ng Diyos, nagrebelde sila At ito rin ngayon, ito si Sarah. Delikado po yung ganyang tao, rebelde po yung ganyan. Kasi ang gusto nila, sila ang batas. Nakasulat po sa Biblia. Ang gusto ng tao lang, siya ang batas. Ayaw niyang sumunod talaga sa batas. Ngayon, kung pabor sa kanya, susunod siya. Pero ang totoong tao, yung ligaw na tao, yun nga, ay ako nga, parati kong sinasabi ayaw talagang sumunod sa batas. Pati nga kung minsan sa batas ng magulang o sa pamamahay, ayaw nating sumunod sa magulang Rebelde po ang tawag dyan. At namana yan kay Lucifer. Ngayon, ito si Sarah. Ayaw sumunod sa palatuntunan ng impeachment, hindi ba? At ang gusto niya ay siya lang ang batas o siya ang masusunod. At sabi pa ng Biblia, kung haharang-harang ka, kakasuhan ka, o ikukulong ka, o papatayin ka. Ay totoo po ang Biblia Pag sasalungatin mo sila, delikado ka. Tignan nyo po, si Kwan, delikado pugutan ng ulo, hindi ba? Pupugutan daw na niyang ulo. Si Bongbong, hindi ba? Bongbong, mag-ingat ka. Dahil, ayan po ang nakasulat sa Biblia Hindi po nagbibiro ang Biblia. Nung sinabi ng Biblia, itong mga rebelde na ito, ayaw talagang sumunod sa batas. Kasi gusto nila, sila ang batas. Sila lang, hindi ba? Ayan po hindi ba? Tumatawa ako, pero alam ko totoo yan. Kasi nga, tingnan nyo lang si Duterte, hindi ba? Sipain ko pa yan, sabi niya Yung huhuli sa kanya, nagaling sa ICC, kasi nga siya lang ang batas. Hindi ba? Sipain niya. At kung aaristuhin daw siya, babarilin niya. Ayan po kasi nga sila lang ang batas. Hindi ba? Ngayon ay ito na nabaliwala yung desisyon ng Korte Suprema. Alam niyo po ang desisyon ng Korte Suprema ay batas po yan Kaya nga ini-implement po At pag wala nang kumukontra, nagiging practice yan. Kaya nga sinasite po yan nung sa susunod na kaso. Yung desisyon ni ganito. Ayan At pag marami na ang kumukopya, talagang nagiging matibay na batas. Kahit na nag-flip-flop, hindi ba? Sinabi ko kanina, ang mga desisyon ng Korte Suprema, flip-flop yan. Karamihan dyan, flip-flop. Paiba-iba o binabago nila. Hindi lang revise kung hindi talagang 180 turn. 180 ba? 180. Kung paganon siya, mamaya paganon na. Sige. At ito 1 Timothy 1:9. We realize that law is not enacted for the righteous. Yan po hindi raw ibinigay ang batas o hindi ini-implement ang batas para sa mga righteous. Ay totoo naman Hindi ba? Halimbawa ako, hindi ako nag-rape. Paano mo akong ididemanda? Hindi ba? Kaya hindi pwedeng yung batas na rape sa akin o hindi ako nagnakaw ay kahapon nga
may sinagutan ako baka ang sabi sa akin, baka ako daw ang nagnanakaw. O, ay ang sabi ko naman, wala naman ako kakong hinahawakan ng milyon O, wala Paano ako makapagnakaw dyan? Hindi ba? O, kaya, kung righteous ka, hindi ka apektado kung ano man yung batas. We realize that the law is not enacted for the righteous, but for the lawless and rebellious. Ayan rebellious Hindi ba? For the ungodly and sinful, for the unholy and profane, for killers of father and mother, for murderers. Ayan po, ang batas ay inaakto lang yan o nagiging effective, hindi ba? Kung sa mga lawless person at saka mga rebellious at saka mga ungodly at mga sinful, for the unholy and profane, for killers of father and mother, for murderers. Ayan po. Ngayon, gumawa sila ng batas. Desisyon po ng Korte Suprema, hindi ba? Ay sinong apektado doon? Di si Sarah. Kasi siya ang Hindi nawawala yun na nilustay niya yung pira. Hindi nawawala yun. Hindi ba? Kaya nga po, kahit anong gawin nila, apektado pa rin si Sarah. Bakit? Ay si Lini, wala namang confidential Wala po. 700 plus lang ang budget ni Lini. 700 plus million in a year. Ngayon, pinaghatian pa nila ni Sarah. Tapos, humingi pa si Sarah ng, aywan ko kung ilan yung hinihingi niya, 400 million. Kasi nga, nasanay siya, nung mayor siya, mayroon pala siyang ganong budget. Nung presidente ang tatay niya. Ay simple, pipirmahan lang po yan Hindi ba? Hawak nila ang kongreso. O, sila ang nag-allocate ng mga pira. Hindi ba? Kaya ganon, nasanay siya. Ay pero nga, kahit na walang confidential fund ang Vice President, nagkaroon. At ayan nga ngayon ang problema niya. Saan niya ginastos? Hindi ba? Kaya nga ang nakasulat po we realize that the law is not enacted for the righteous. Naidemanda ba si Lene? Hindi. Kasi wala siyang confidential fund At kung wala siyang confidential fund, ay paano siyang ididemanda na nag-corrupt siya, hindi ba? Iyan po ang sinasabi ko. Hindi po nababago ang batas ng Diyos. Opo. At yan ay kinopya natin at nirevise lang ng mga tao para sumikat ang tao, hindi ba? Magpasikat. Pero ganun pa rin ang kwan yan. Huwag kang magnanakaw. Yun pa rin yan. Romans 3, verse 19 hanggang 20. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. Yan so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Ayan po Therefore, therefore no one will be justified in his sight by the works of the law. For the law merely brings awareness of sin. Ayan po ang katotohanan dyan. Ang batas ay ginawa lang para ipakita sa iyo na nagkakasala ka. Awareness of sin. Pero hindi ka magiging perfect sa pamamagitan ng batas o pagsunod sa batas. Hindi po. Kasi nga, on the first place, ligaw ang tao o walang kakayahan. Ayan po ang nilalakad ko dito. We know that whatever the law says, it says to those who are under the law. Lahat po tayo under the law. Maliban na lang ikaw kung ikaw ay kinaluguran ni Kristo. Mawawala ka na dun sa under the law. Mawawala ka na. Kasi nga, hindi ka na magnanakaw Yun po Hindi ka na mangangalo niya. Ay paano kang ididemanda? Hindi ba? Yun po ang sinasabi dito. Ay ngayon, ay kumuha siya ng pira, hindi ba? Kumuha siya. Adi, subject siya sa
yung yung ililitigate yung pira, saan niya ginastos, hindi ba? At yan nga lumalabas ngayon, oh, kaya nga ayaw niyang humarap, ayaw niyang ipaliwanag kasi nga wala naman siyang ipapaliwanag. Ayan po nakikita ko diyan, ano. So, itong dalawang verse na ito, ipinakita ko lang dito na kahit anong gawin ng desisyon ng Korte Suprema, ay yung batas naman na ginagawa naman ng tao ay galing din sa Diyos yan eh. Hindi rin siya lulusot. Hindi lulusot. Kung nagnakaw siya, ay pagbabayaran niya yan. O, kung naglustay siya ng pira, pagbabayaran niya yan. O, mahuhuli siya dyan. Katulad nga ng sinabi ko, si Lini wala naman eh. Pwede. Hindi ba? Binabaang pa nga nila ang kwan eh. From 900 to 750 ata milyon ang budget ng Vice President. Ay naapektuhan nga ito eh. O, kasi 50-50 lang yun eh nung 2022. 6 months kay Lene, 6 months kay Kwan. Yung turnover nila, hindi ba? O, ay ngayon humingi siya. Kasi nga sanay siya sa confidential fund. Ayan po eh. Hilig-hilig lang po yan eh. O sanay-sanay. O, ayan po ano. Ay sana po sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalangin ko po sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Bukas tatalakayin ko yung humiling sila Torreon ng temporary restraining order na naman sa Supreme Court. Magandang topic po yan. O sige po, no? At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.